sunuran lang ako kung ano mga gagawin. Pero yun na to the point naman na, ay, kailangan ganito, hindi naman ako nangingialam ng ganun. Kumbaga parang, yun nga, yung sa sarili ko sinasakripisyo ko na, ay, kahit na pagod ako, puyat ako, kahit na kailangan na umuwi, hindi, sige, direct, kaya ba namin? Hanggang kaya namin isiksik yung mga eksena. Kasi kapag another day, another budget na naman yun, another pera naman kailangan namin i-release. Can we say na ngayon, ang Kung Fu Divas yung biggest movie na ginawa mo? Biggest movie? Ah, oo. Kasi sa special effects pa lang, tapos special guest pa. Ano yun, may special tandem pa kami ni Miss Ay de las Alas. Nakatandem ko pa dito ang Star Cinema. Tapos nag-produce pa ako dito. Siguro ito yung isa talaga sa pinakamalaki. Or ito na yung pinakamalaki para sa akin. Speaking of Star Cinema, kasi si Dong gumawa siya sa Star Cinema na sundan. So, are there plans or... Depende kay Mother Lily. Kasi syempre bilang respeto kay Mother Lily, pinayagan lang niya ako dito dahil producer ako. Pero still, ano man yung magiging pelikula na gagawin ko, eh, dadaan mo na ulit kay Mother Lily kasi may contract pa ako sa kanya. Two movies pa yan. Pero at least pwede mo mag-copron. Di ba, Regal to Star Cinema or with GMA Films. Actually, this week, next week. Next week, by Tuesday. By Friday. Actually, may nalatag na sila sa akin yung story ng soap opera. Siyempre, gusto nila yung the best para sa akin, yung talagang gusto ko. So, nag-finalize sila. Next week, kakausapin nila ako, ilalatag ulit nila kung anong klaseng soap talaga yung gusto ko. And sitcom. Yung sitcom approved na. Time ko na lang. Well, yung sitcom na gagawin ko kakaiba. Ano siya, may halong konting sayaw. Wala pa. Meron pero hindi pa pwedeng sabihin. Surprise. May take ka ba show dun sa sitcom na? Yes, actually yung sitcom nilatag nila sa akin medyo dinagdagan ko lang ng mga info at mga gusto kong mangyari dun sa sitcom. Well, kung ang Glee ay kumakanta, pues yung sitcom ko sumasayaw. So, definitely heavy drama. Original. Ayaw sabihin. Unofficial, pero meron nang nakalatag, pero unofficial pa na kung approve o hindi. Choices ba yun? Or choice mo yun? Both. Choice na lang, choice ko. Kapuso ba doon? Siyempre naman kapuso. May surpresa, baka biglang may Wala, siyempre love your own din naman, di ba? Minsan may mga bagay na pinapayagan ka na gumawa sa ibang bakuran. Pero dapat may mga pagkakataon na minamahal mo yung sarili mong network at mga katrabaho sa mismong stasyon mo. Pero first time na makakatrabaho yung leading man? First time. Marian, you had series of promotion sa ABS. Parang pwede naman ako di mag-mic. Malakas ako magsalita. You had series of promotion sa ABS and matagal ka rin sa GMA. Ano yung na-observe mo na pagkakaiba ng dalawang networks? Ay, ayoko mag-compare kasi parehas ko nirespeto ang parehas na network na yan. Nag-start ka rin sa ABS? As OJT. Oo. Ang OJT, syempre naman, hindi man lingid sa kaalam ng mga tao. Ang OJT ay ginagawa para makagraduate ka ng college. Kung may pinupunan ka, like, minsan namin misinterpret ang ibig sabihin ng OJT, akala nila nag-work ka as ganun lang. No, ginagawa ko yung OJT na yun para makagraduate ako ng college. Ilang hours na nabigay mo? Parang nasa 300 ba? 300? Sino yung mga artista na nakasalubong? Madami, pero lagi kong natatandaan niya, Christine Hermosa. Anong work mo doon? Sa HR, kung RT sa office, masabi lang na nag-OJT ka. Di ba ganun naman ang OJT? Parang, punta ka dun sa kabilang building, ilagay mo ito doon. Di ba, minsan, pwede bang paki-Xerox? So nakita mo yung mga kontrata nila? Actually, may kopya nga ako. Wala, mga something lang. No. Hindi naman. Yan, kanina ka na starstruck since marami kang artista na syempre may talagang nakakuha ng attention. Starstruck? Kasi ang mga panahong yun na nagpupunta ako doon, Camille Prats, di ba? Yung kasikatan ni Camille Prats na talagang, alam mo yung Princess Sarah, may mga ganun siya. So, nakapuso na rin ngayon. Okay, any more questions from the back? Meron ba tayong mga tanong ba kay Ms. Marian Rivera? Graduate ako 2000. Sorry. Ilan taon ba ako? 22 years old ako graduate ng college. Siguro by 21, 22. Okay ma'am, may question po kayo. Sorry, sige Kuya.
nabanggit na rin kayo na yung sa Instagram. Pero sa Instagram, parang marami kang personal na bagay na lahat mo sa sarili mo. Tapos through Instagram din, minsan nagkakaroon din ng mga issues yung kung napapansin yung Instagram. Hanggang saan yung kaya mo bigay na personal life mo to that Instagram? Masyadong personal sa akin yung Instagram ko. Kung mapapansin nyo yung mga pictures ko nung bata ako, kasama ko si Papa and si Mama, at pinakamamahal kong lola. So gusto ko i-share yan sa mga tao kasi parang yun na lang yung maibibigay ko sa kanila na pasasalamat sa pagmamahal nila sa akin. At wala namang dahilan na hindi ko ipoposto nang hindi ko ipanagmamalaki at pinagyayabang na mahal ko itong mga tao na. Sa susunod mong movie, sino pa yung mga artista gusto mo makasama sa akin? Kung totoo lang, sa Channel 7, lahat ng artista halos nakasama ko na. Sa Channel 2 talagang wala. Ate Ai lang yung nakatrabaho ko. So madaming artista na magagaling din ng kabila na bakit hindi, di ba? Yung sino man. Depende sa story eh. Mahirap mag-pinpoint na, ay gusto ko ito. Siguro magsasabi ka ng gusto mong makatrabaho kapag nalaman mo yung storya kung sinong babagi. Si Coco, di ba? Meron kayo. Hindi nga natuloy. Okay, last two Marian, questions siguro. Yes. Ilang years na kayo ni Ding Dong, saka anong tips mo sa mga artistang hindi nagtatagal yung relationship nila? Years. Huwag natin pag-usapan yung years kasi medyo once ko na nasabi yun pero ayoko nang ulit-ulitin. Ang pag-a-advise sa relationship, siguro wala akong karapatang mag-advise sa relationship dahil wala namang perfect na tao eh. Depende sa personality ng tao kung anong classic partner meron sila. Siguro nagkataon na swak kami ni Dong sa lahat ng bagay at nagko-compliment kami sa isa't isa. Palaging sinasabi, love, trust, and respect. Oo, naniniwala ako doon pero mas naniniwala ako kung totoong mahal mo ang isang tao. Lahat kasi posible. Okay, bago tayo mag-last question, request lang natin ng ating Talk and Text officials once more for final messages. So kay Mr. Melvin, yan, meron yata siyang something. Ang sweet mo naman. So ito, parang token namin to Marian. Wow, thank you. Si Marian has been with us since 2009, di ba? And ever since na nakasama namin si Marian for Talk and Text, lumaki yung brand and it's now the biggest prepaid brand in the country. So, di ba, mag-good luck sa amin si Marian and we're happy that she's with us. That's why we're also renewing. Ako palang good luck. Okay, Miss Miriam, and final message. I'm Miriam din siya. O diba? Miriam, Marian. We would like to thank Marian for renewing her contract with us. We are so happy that she's our endorser again. When they said that it's the biggest brand, it means there are almost 32 million following this brand, and we also thank you for that. Okay. And to Marian naman, ano pa yung mga dapat abangan ng Talk and Text subscribers ngayon na nag-renew ka na ng contact mo as its ambassador? Huwag na mag-mic. Siguro hindi naman sa pag-aano kasi ayon dun sa survey, syempre gusto namin lahat alam namin sa Talk and Text bago kami mag-renew. At the same time, thank you sa kanila dahil sobrang grateful na eto uli ako sa kanila. At ang alam ko talaga at i-claim namin na ang Talk and Text ang number 1. Number 1 ang Talk and Text. So ibig sabihin lang niya, mas napapadali ang buhay ng mga Pilipino na makipag-connect sa mga mahal nila sa buhay through text o call o parehas na combination. So happy ako dahil ako mismo sa buhay ko, magagamit ko ang Talk and Text para mas mapadali at mas mapalapit ako sa mga mahal ko sa buhay. Boto. Yan na lang pa-share naman ng Talk and Text na. Thank you sa Talk and Text dahil magkakaroon ulit ako ng commercial sa Talk and Text, mga radio commercials and everything. Ayan, kaya abangan nyo po. So ilang unit Ang unit na binigay nila is 10 units. Paangko. buong staff? Marian, unrelated lang. Nasa Ayala Up kasi tayo ngayon. Later May din dito March. Attend ka ba? Attend ka ba? Hindi ko alam, pero mas bibigyan kong pansin kasi iikot ako sa building na ito para makilala ko ang mga Talk and Text family ko. Kaya yata sila nandyan na balitaan nila na pupunta nila sa mga. Bibisitahin ko sila, iikot ako sa kanila. Or makakita mo yung crowd. Oo. Okay. Thank you po. Meron ba ba? Abol. Okay. Last week, di ba, nag-judge ka sa Sunday All-Stars? Yes. Anong feeling na ikaw bilang artista, gina-judge mo kapwa mong artista? Kapag nandun ka pala at nakaupo ka, lahat makikita mo eh. Kasi nakafocus ka eh. At sa TV kasi medyo syempre madaya. Kasi pag ikaw kakanta, sa'yo nakafocus. Pero
hindi nakikita lang ng mga tao sa TV yung mga nangyayari kapag wala yung camera sa tao. So lahat nakikita mo. At syempre mahirap mag-judge kasi halos lahat ng taga-SAS ay kaibigan ko. So yung safe lang na sagot na hindi masasaktan pero totoo. Pero gusto mo ba ikaw, dinitignan kayo ng artista batay sa acting mo, ikaw din kinikriticize yun yun? Siguro kinikriticize ka in a way, in a good way. Kasi magiging mabuti para sa'yo para at least ma-improve mo yung sarili mo kung ano yung mali. Okay. Wait na sa daldal kong ito, mag-host ako. Tapos na yung gap, hindi pa ako tapos magsalita. Hindi na muna, siguro mas focus ako soap opera and sitcom. Siguro dating ang araw kapag nagkaedad na ako, baka naman magkaroon ako ng ganyang talk show, pero hindi sa pagkakataon. Itbulaga, hindi pa ako ready. Sinabi ko kay tatay, hindi pa ako ready. Pero pinlano nila. Dapat. Pero yan sa 24, di ba? Wedding bells, yung gusto yung tanong. 2014, ay naman, kaka-renew ko lang sa GMA. Nag-renew sa akin talk and text. Trabaho muna. Ang daming oportunidad na. Hindi mo na marriage contract. Magtrabaho kahit misis kaya nauudlot, tanong kayo ng tanong eh. Marian, how do you feel na lagi ka na-associate dun sa, kasi karamihan talaga pasa yung mga fans mo. Ano yung nag-feel mo na lagi na-associate sa masa? Ay, walang masama sa pagiging masa. Dahil ang mga masa nagluklok sa'yo para maging Marian Rivera ako. At wala, ayun ang hirap sa Pinoy, masyadong yung discrimination eh. Porkit masa, ganito ang tingin lang, porkit social, ganito. Hindi dapat ganun. Dapat mismo tayo mga Pilipino, pantay-pantay. Tao naman tayo lahat eh. Depende lang sa dawi magsalita, manamit, hindi ba? So kaya may talk and text para malaman nila na walang discrimination. Araw-araw panalo ka lahat ng tao, pantay-pantay sa talk and text. Are you confident na ikaw dun sa generation ng mga artista, ikaw yung parang champion of the masses? Well, ikaw ang sumagot niyo. Iboto. Okay. Thank you! Maraming salamat po sa ating mga media friends. At ngayon, napag-uusapan natin